Wala tayong bayad na tayo ng bayad. At hindi naman, papalaki ng papalaki. Parang negosyo din yan, Nelson eh. Pagdating ng araw, malulugi ka na. Hindi mo na kaya kasi utang ka na ng utang. Mababaon ka sa utang. Kasi Yan dapat simple, yung inutang mo, mabayaran mo agad. Opo. Para sa ganun. Kasi yung interest nito, magbabayad ka pa eh. Oho. Ganun sana yung... ang nangyari kasi sa mga kamukha ng nangyari sa buhay natin, parte ng ating mga inutang dyan eh, napunta pa sa mga kawatan, katiwalian. Yun ang mas masakit na magiging kalagayan ng isang bansa. Naaral yun eh. Pati yung paglalagay ng net house. Wow. Nagpatulong ako doon sa kaibigan ko na head ng Taiwanese mission sa Tarlac. Kasi nakaibigan ko na yun eh. Bata pa. Pero doktor yan sa kaya ang pangalan ng mga technician nila tungkol sa pagtatanim, plant doctor. Meron silang mga plant doctor. Yung pinaka-head nila na nakabase sa Tarlac City, naging kaibigan ko. Kaya lalo akong na-inspire. Sabi ko, pwede mo ba akong tulungan? Sabi ko, tingnan mo yun. Kasi magaling, meron silang technology. Pakitingnan mo yung uri ng lupa, na ganyan. At minsan naman, tutulungan din ako ng technician. Meron technician galing sa munisipyo eh. Meron din technician na galing sa region. Municipal at saka regional agriculturist. Matyaga ka lang. Kaya ko pinakikita ito para sa ganun. Ma-inspire yung mga kababayan natin na magsasaka. Kaya lang, ang nagiging concern nila dito, kailangan talaga ng budget din. Halimbawa, yung pagtatayo ng solar, kung wala ka namang gagastahin din, paano mo maitatayo yung solar? Lalo yung landlocked yung lugar nyo. Napaka-importante kasi ng patubig din para mabuhay ang halaman. Yes po. Parang tao din yan eh. Saan ka nakakita ng tao na nabubuhay, hindi umiinom ng tubig? Pwede yun. Ganyan din ang halaman. Ngayon, kailangan nating suportahan ang mga magsasaka kasi kung sila lang, hindi nila kayang panagutan talaga. Lalo na ngayon, yung production cost ay talagang tumaas ng tumaas. Bukod dyan, nakita mo yung si Ka Yuan, yung ating... sa Ligumba. Si Yuan sa Ligumba. Iyunlan. Dalawa yung grupo ng tao na tinulungan natin sa agriculture pa rin. Yung Yuan sa Ligumba, ito yung marunong sa kooperatiba. Na nakapag-organize siya. Gumawa kami ng pilot projects, 3 lugar. Ang probinsya ng Isabela, ang probinsya ng Tarlac, at saka yung probinsya ng Iloilo. Iloilo area, Naitatag niya lahat ang kaya bumilib din yung secretary ng ng Department of Agriculture. 100,000 na raw sila sa ngayon, ha? Hindi, nakita niya talaga kasi mapursige, maalam, skillful sa kooperatiba, naipapaliwanag na mabuti. Hindi lang ako nakakapunta kasi sa dami rin ng ginagawa natin. Pareho kami ni Secretary Chu na iniimbita kaya minsan nagtuturuan na lang kami. Sabi ko, Sek, ikaw muna. Naku, nandito ako sa ganito eh. Ikaw muna, sabi niya. Hindi kami magsabay. Tapos yun namang isa, ang kanyang ginagawa, tinulungan din ng Department of Agriculture. Magaling naman siya sa pag-i-stabilize ng lupa, ng sakahan. Yun naman ang kanyang expertise po. Yun ang expertise kasi ganito yan. Ang lupang sakahan natin, pangkaraniwan, lalo na sa alam mo, may 1 hektarya ka. Kailangan aralin natin to, Nelson eh. Ang 1 hektarya, para ikaw ay makapag-produce ka ng palay, karaniwan. Alam ba, gusto mo, mag-average ka ng 100 kabans per hektar. Mangangailangan ka ng pataba, hindi kukulangin sa 8 bags ng pataba. 8 sako. Yung urea ito yung chemical. Napakamahal ng urea ngayon din. Lalo na nung pumutok ang digmaan sa pagitan ng Russia at saka ng Ukraine. Diyan nang gagaling yung fertilizer, ginagamit natin sa pataba. Kaya hindi lang nagdoble, tumriple. So palagay mo nasa 6,000 na yata yung, 3,000 o 5,000. Mga 4,000%. Kung 8 ang kakailanganin mo, talagang doon pa lang. 40 mil agad yun. Mabigat na yun. Ngayon, kapag hindi ka naman gumamit ng pataba, sayang naman ang isang cropping season, hindi mo makukuha yung targeted na production.
Ayun. Ibig sabihin nun, yung productivity ng farm mo, ng lupa, Oho. mababa. Doon ka matatalo. Totoo. Ngayon, yung si Michael Ocampo, ito naman yung isang kagrupo ni Yuan Ni sa Yuan. Ligumba. Magaling naman siya sa pagkuha ng chicken manure. Inahalo niya doon sa materyales. Kasi meron silang planta eh. Opo. Ang gagamitin na lang kapag ka sinama mo yung kanyang chicken manure tsaka yung chemical na So organic fertilizer, organic tsaka ano, fertilizer. opo. Ang gagamitin na lang ng farmer, imbes na 8, isa na lang. Ba, hindi, laking tipid doon. Kaya nakakatipid siya ngayon. Pagkatapos, pag nakita mo yung production sa farm, doble. Wow. So, dito siya kikita ngayon. Oho. Kasi yun ang laban lang ng ang laban ng farmer nandun sa ikabababa ng production cost Yes. at pagdoble ng yield. Opo. So, yung productivity ngayon, tataas. Ngayon, kapag itong dalawang factors na to ay hindi nagsama, matatalo yung farmer. Talo. Pag talo yung farmer, nadidiscourage siya. Yes. Oho. So ngayon, sinasabi natin, wala nang gustong sumunod sa mga yapak, sa mga bakas ng kanilang mga magulang ng mga magsasaka. Oho. Eh ako lang sense, personal akong naka-experience niyan na yung 1 hektarya, masaya na ako sa 30 kabans eh. Ay, mababa ang Ayan, production cost mo. Baba kaya nun. natalo. Pero Talo ka. yun lang kasi ang kayang i-produce. Yun nga. Oo. Eh kung ang anak mo naman ay 5 o kaya 6, Talo po sa... hindi ka makakapag... Oo. Ngayon, kaya siya nadidiscourage. Pangkaraniwan kasi sa kaisipan ng maraming tao, maski na hindi Pilipino, maski sa ibang bansa din, Opo. kinarakterize nila yung farming sa pag-magitan ng dalawang letrang D. Ayan. Letter D. 3 Ds. 3D. Okay. Oo, Opo. sabi niya, ang farming ay difficult, Difficult. Mahirap. O, mahirap. Oh. dirty, Madumi. Oho. dangerous. Mapanganib. Bakit? Oo. Aba, Daming chemical minsan dyan. kinikidlat ka rin dyan nakita mo. Mabuti nga ako ng bata ako, sa dami ng kidlat na dinaanan ko, hindi pa ako. Kasi lalong-lalo na kung umuulan, Opo. nakasakay ka sa Yes. Sa kalabaw. mo. Abay, pagka nagsagit-sitan yung Kulugat-kidlat hindi ka naman. naman basta-basta makakababa ihila mo yung isa, nakasakay ka rito, meron ka pang pangkuna yung pagkain nila. Hindi ka basta makakababa So kung minsan, ang gagawin mo na lang, dadalangin ka na lang din. Di ba? Eh, Huwag totoo yan, tumama. Sen. Ay, isipin mo yung dami ng kidlat na dinaanan ko. Oh, yun nga. At saka yung paglusong sa tubig, Sen, mapanganib. Dahil yung isa kong farmer, dati, namatay nakuryente. At Dahil naman doon nakidlat? Hindi, yung linya ng kuryente. dumalo, isa kuryente sa tubig. Kaya delikado. Hindi, Totoo minsan yun, ka, danger. yung ahas, May meron ahas ding pa, ahas Ayun, yan. opo. Pag ikaw natuklaw ka ng ulupong, Opo. Disgrasya. marami talaga yan. Hindi lang ahas, minsan insekto. Eh, sa papuya. Oo. At ang naranasan ko pa dyan, Sen, yung... Kasi wala kang patubig, hihintay ka ng ulan. Oo. Alam mo, naghintay kami, 4 na araw, ayaw umulan, no? Sabi ko, hindi tayo sabi ng mga farmer, hindi po tayo makapagtanim. Walang Bakit ulan. po? Wala akong tuyo eh. Oho. Eh di, So, sahod ulan lang pala kayo, maasal kayo sa ulan. yung lugar yes, mo. oh. nanalangin ako gabi. Kinabukasan, baha naman. Sabi ko, saan sinabi ko pala kung gano'ng karami? Sumablay ka tsaka. Sumadami. Oo. Humingi ka ng maraming ulan yata eh. Nakopya mo lang yun. Naikwento ko kasi sa iyo nung bata ako. Nangyari sa amin yan, Jen. Ganun po. Nangyari yan. Oo. Preparado na yung Preparado Yung na yung sakahan. Opo. Konting ulan na lang yun. Kasi tinitingnan mo rin, ang farmer kasi wala naman siyang, basta nakita niya lang ang langit na Ay, gano'n. opo. Tatanaw-tanaw lang. Ito na, kanya, uulan bukas ito sigurado. Ipiprepare niya ngayon yan. Pati yung mga punla, alam mo yung punla, bubunutin mo yun. Opo. Pagkatapos isa-isa mong ilalagay doon sa malapit doon, Tatali yan, isang bigkis eh. ulan na lang. Oo. Tansyahan lang, pero dahil nga yung experience ng tatay ko na siguro sa tagal ng pagiging farmer niya, pagka tingalayan, kasama yung lolo ko na, ulan bukas. Kabisado na nila yan. Pag sinabi nilang apakta, may mga termino sila Kapampangan, pero alam ko, parang may relasyon sa ulan Yeah. o sa pagpatak ng ulan. So malinaw sa kanilang consciousness,
yung araw ng kinabukasan talaga, papatakan ko lang. Yung timing. Opo. So, pin-repair. Pati yung magtatanim, pati yung kakainin nila. Ganito, Yes, ganyan, opo, ano. oo, yan po. Sa mga tweed, yung konting naipon ng nanay ko, talagang nakasakto na para bukas. Naitaya mo na, ika nga. Oo. Ngayon, umaasa sila na talagang... Papatakan ko lang. Oo. Di ba na ikwento ko sa iyo, kaya mo lang yata... Hindi pa tayo kinokopya mo lang eh. Nangyari ko talaga sa akin. Oo. Ngayon, So, tapos, isipin mo, biglang sumikat ang... Araw. Oo. Hindi, Eh, wala. ang tatay ko ngayon parang nalungkot na, no? Kasi once na Naka-invest na kayo eh. yung punla na bunot mo na eh. Hindi mo naman mayaan uli yun. Eh kapag hindi natuloy yun, matutuyo yun. Totoo. Eh ano pa itatanim Saka namin? yung mga manggagawa, nabayaran na po yun. Advance Oo. magbayad. Pagkatapos nung mag-aalauna, alas 2 yata, ang nanay ko pumasok sa silid niya. Kinuwento niya sa akin yun eh. opo. Nanalangin. Ba? Nanalangin talaga. Akala mo after mga 35 o 40 minutes, biglang kumulog. Okay. Nung kumulog na ganyan, sagit-sita na ngayon, biglang tumilim. Eto na, bumuhos ang ulan. Naitanim ang dapat itanim din. Totoong nangyari ito sa buhay namin. Ganon ang isang farmer. Nakikipagsapalaran, alatsamba kung minsan, pero walang irigasyon sa lugar namin eh. Opo. Kaya yung pinakikita kong pananim na yan, ako nang nag-usang gumawa ng Nasolusyonan niya yung patubig eh. Opo. Mabuti naman, napakababaw lang ng tubig, kaya lang alkaline, kaya lalagyan mo rin ng medyo magandang panggamot para sa ganun maging adaptable sa Sa mga halaman. gulay. Maging balance. Oo. Ayun. Ganyan ang Kahirap karanasan maging ko. farmer. Ano? Mahirap talaga. Dirty. Nakita mo naman yun. Yung kalabaw lang, sinasabi ko sa iyo. Pagkagising mo sa umaga, lalo na doon sa lugar namin, Opo. halimbawa, umulan ng malakas ng gabi, magpuputik yung kalabaw. Yung kalabaw pa naman, ang gustong-gusto niya, pag nagputik-putik, talaga? Ay, nako. maliligo pa siya sa putik eh. paborito Parang niya, nananadya papaikot-ikot talaga pa eh. yun. Alam niya na sasakyan ko siya kinabukasan eh. Kaya magdudumi. Paano ka sasakay doon? So, hanap ka na naman ng paraan kung paano mo siya paliliguan. Nako. Gagamit ka ng timba, ng lahat ng Kaya kapag nalinis mo na yung kalabaw, Opo. amoy kalabaw ka na rin eh. Gagamit ka ngayon ng sako. Yan. Para sa ganun, meron kang pangsapin. Opo. Kita mo naman yun. Baka kala kasi ng mga kababayan natin, nagpapanggap akong na farmer. Hindi po. Diyan po ako lumaki. At hanggang ngayon po ay nasa puso ko ang pagsasaka. Totoo. Kaya hanggang ngayon, nakikita natin siya, no? Talagang, ang request na namin, sana pag may ani na po na marami-rami, baka pwedeng kami na ang mamakyaw at kami na rin na magbenta. Maganda yan. Kung maganda naman ang Huwag na presyo. kayong maglalayo, Sen, kasi Hindi, may kung mga maganda bayang- naman ang presyo mo, ba't naman di ko ibibigay sa'yo? tatapatan Kaya natin lang, yun, no? magtawaran kayo ni Nelson. Magbibidig pa pala kami dalawa dito. Kung ang tawag dyan, konsignasyon eh. Konsignasyon, Bulungan, yes po. sabi niya. Sen, kukunin mo ba ng ganitong kilo? Di, taas mo ng konti si Jen, ano eh. Ito. Pero sen, ako ay nakapunta sa UK, sa Belfast. Buti ka pa. Doon kasi, Ireland, hindi no? kaya ko na nabangay kasi birthday ng Rob Polancos ngayon eh. Oo. Na nandyan sa lokal ng Belfast. Binabati sila. Naalala ko tuloy na kung gaano pahalagahan ng mga farmer dyan sa UK. Oo. Alam mo kung paano? Pumunta ko sa isang fast food chain. Doon pala, hindi ka pwedeng magbenta ng mga produkto mo na may sangkap na, halimbawa, karne, Oo. kung hindi mo i-source doon sa local farmer. Doon sa area na mismo. Yes, halimbawa, yung gulay mo, lettuce mo, yung beef mo, dapat sa local farmer mo kukunin. Kung wala, doon ka palang pwedeng kumuha sa iba. Tsaka langga, tsaka lang ano. Maganda yung suporta ng gobyerno. Magandang patakaran yan. Pangkaraniwan, yung ating mga malalaking mga food chain ngayon, di ba? Opo. Nakikipag-coordinate sa mga barangay. Yun. Doon muna nila kinukuha. Opo. Ang problema, dahil mataas nga ang cost dito, Ayan ang problema. yung imported mas maano. Yeah, mas mura. Sabi niya, kung ganyan kataas ang presyo mo,
Sa China kanya, kalahati lang ang presyo eh. Nako, Doon yun tayo na. natatalo. Oo. At saka yung quality control ng produkto. Minsan kasi hindi nasusunod yung quality na hinahanap nung tindahan. Hindi, pero kung quality lang ang pinag-uusapan dyan, maniwala ka sa akin, yung kamatis natin, Oho. Oo. mas malasa sa kaysa kamatis niya sa Amerika. Bagay, totoo po Nakain kayo. ko na rin dyan, maski na sa Europa, yung kamatis, ang gaganda ng balat, ang lalaki pa. Opo. Pero kapag kakinain mo, ang tabang. hindi lasang kamatis eh. Nasa ano natin, yung Naamoy presentation. mo lang na parang kamatis, pero pag kinain mo, Hindi lasang- iba yung kamatis natin. Di ba? Yung kamatis natin, palimba, gumamit ka ng kamay na kumakain. Opo, nako, sarap nun eh. Maghapon na amoy mo yung kamatis sa kamay mo pag hindi ka nagsabon eh. Yes po. Di ba? Ay, nako. Anyway, saglit lamang ha. Masaya ang ating talakayan ngayong Biyernes. Ako, ay ito ho, maglakbay muna tayo. Kayo ho ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? May paalaala po sa atin ng PPA. Panoorin po natin ito. Ito po ang itinatanong ngayon natin. Ating mga kababayan. Ano ba pinag-uusapan natin? Itong pinakahuling update na ito, Sen, ha? Yan, opo. Na ikinagulat ko rin ito eh. Ba, Ikaw ba nagulat din? nagulantang ako dyan. Hindi lang ako. Gulantang ako eh. Eto, Sen, ito ang itinatanong sa kasi sa inyo. Kanina pa umaga. Yes. Actually, kahapon pa yata eh, no? Tinatanong sa akin, wala naman ako, kayo nga ang narito sa umaga, ba't sa akin Eh, itatanong? kaya nga ipanapasa lang namin sa inyo. Oho. Hindi nyo nasagot. Hindi namin masagot eh. Oho. Sabi ko, si Palay Numero, ko. number eh. Sabi ko, si personal yan eh. Personal ni Sen yan eh. Wala siya makakasagot dyan. Ano ba yan? Ito po, paano ko ba sisimulan ito? Kasi, Kanino ba galing yung report? isang mapagkakatiwala ang source, Sen. Anong pangalan? Magugulat kayo dito. Galing po ito sa World Bank. Ang laki pala ng tiwala mo sa World Bank. World Bank. Ano ba sa Tagalog ang World Bank din? Pangmundong bangko. Oo, pandaigdig Diba? ako. Pandaigdig ang May- bangko. Diyan ako nagdedeposito eh. Ganun ba? Oo. Ako din ako nakapangutang eh. Gagawin ko irigasyon sa lugar namin eh. Pangmundong pinaglalagyan ng salapi. Yan, pangmundong World Bank. Kasi nireport po na sabi daw ng World Bank, ang Pilipinas ay na-achieve na natin ang gross national income per capita na $4,850 noong 2025. $4,000. $850. Aanihin natin, isa-isahin natin para madali maintindihan. Una, Sen, ano ba yung gross national income, GNI? Kung pagbabatayan natin ang ating populasyon, di ba? Kasi Opo. gross national National income Per capita. per capita. Kasi walang iniwan yan sa GDP rin yan, yung gross Opo, domestic product. Okay. Kaya national income, maalisin mo na yung services kasi dyan. No? Yung services, yung ano ng import, halimbawa, ganyan. Ano? Opo. So, kung napagtibay nila base sa per capita income, ito nga yung GNI, kanila, no? Gross National Income, kung na-compute nila, 4,000 ilan? $850. Oho. Almost 5,000. In 2025. Oho. $4,850 bawat isang Pilipino. Per capita. Yes. Yun ang kanilang income. Yes. Opo. So, dollar yan, magkano sa piso? Peso. I-multiply mo ng 60. Paki-multiply mo ng 60. Oo, 61. 61. Oo. Di, para madali lang po. 4,850 times 60. multiplied by 61. Oo, 61. Siguro 61.5 kasi tumaas na naman sa dyaryo, 61.80 eh. Oho. So para makasiguro tayo, 61.5. Aha. 4,850 times 61.5. Oh. Di 298,275 sa Oo. Philippine peso. Oh, divided by ilang ano yan sa annual yan eh. Opo. Oho. Oh, divided by 12 para makita mo. Divided by 12. Oh. Oho. Equals 24,856.25. O ibig sabihin yan,
ang isang Mamamayan. mamamayan, Oo. ang katumbas ng kanyang kinikita sa ilalim ng ating pambansang kabuhayan, 20,000 ang bawat isa. 24,000 po. O, At sabi, 24,000. 25,000 Ngayon, po, at least. Opo. tatanungin natin ang mga kaibigan natin. Halimbawa, Kababayan kasi natin, no? Oo. per capita ito, ibig sabihin, bawat Bawat isang isa. Pilipino. Yun ang minimum dapat, ano? Oo, halimbawa, ikaw, yung kumikita ka ng 24,000, ang asawa mo 24,000, yung anak mo 24,000, ganun ba? Dapat ganun kung susundin natin. Kung susundin mo yan, Susundin, pumunta opo. tayo sa Kanayunan. Sa Opo. Halimbawa sa Barangay Apulid. Oo, yung mga nagtatanong doon. Palikitarlak, oo. Tanungin mo yung aking kapatas, si Briggs. Si Briggs na Baera, oh. Oo. 25,000 ba ang kita mo, Briggs? Oo, palagay ko dahil kapatas siya eh. Oo. Oo. O paano yung dalawang assistant niya? O, kailangan 24 din ang minimum, di ba? So in other words, parang standard yon Yes po. na sa aking palagay ay hindi naman naabot pa sa ngayon. Oo, nun sa mababang Pagkatapos, ito level. pa yung isang consideration doon. Halimbawa, 20 pesos, 24 pesos dyan, ano? Opo. Pero ito last year pa ang sinasabi mo. Okay. Opo. Di ba? 25, opo. 2025, oh. Ngayon, aalisin mo yung epekto ng inflation dyan. Kasi mataas ang ano ngayon, ang Inflation, no? bilihin ngayon. So, aalisin mo pa yung 8% niyan. I-deflate mo yan para maging realistic. Ayun. Sa mga tweet, ang kinukuha nila yung range. Yung pinakamababa at pinakamataas. Tapos yung nasa range tayo. Kung minsan hindi applicable, kasi sa ating bansa, ang mga mayayamang Pilipino, halimbawa yung 10 pamilyang mayayaman. Mga 2% lang sila. O yung nando sa Forbes, list ng Forbes. Yes po, oh. Yung mga kapitbahay ko doon. 95% ng kabuhayan ng bansa Nasa kanila. ay sila lang ang nagre-represent. Oo. Oh, yung 90% naman, 5% na lang ang paghahatian. Ayun. So, nandun yung disparity. Oo. Ngayon, kung sinasabi mo na para lang lahat makita natin, ipaghalimbawa natin. Opo. Alam mo yung pagkain na gustong-gusto ko nung bata ako na kapag pumupunta sa Maynila ang tatay ko, ang palagi kong binibilin sa kanya, bumili siya ng ampaw. Yung rice. Opo. Rice crackers. rice cake. Gusto ko yun eh. Opo, oh. Medyo oblong yun. Bilog. Okay. Oo. Pero walang laman sa... Oh, magaan. Puro hangin po yun. Puro ano yan. Ibig sabihin, maganda sa labas. Oo. Pero wala siyang laman sa loob. Opo. Yun ang ampaw. Gustong-gusto kong kinakain yun. Ewan ko ba, dahil siguro, yun na lang ang kaya ng bilhin ng tatay ko. Oo, Ang ampaw kasi sa amin ni Nelson eh, sobrang pula ho eh. Sobrang ampaw. Eh, ano kaugnayan sa ampaw? Ako na maganda lang siyang nakikita. Oh, Di ba? pero wala laman. Pero yung laman, hindi ganun ang ano. Hindi necessarily reflective dun sa size nung ampaw. Sana kung may laman yun, halimbawa, sa loob nun, punong-puno na sinangag. Ibang usapan yun. Di ba? Puro hangin nga yun, ano? Oo. Tayo daw ay dahil doon, lagpas na tayo sa $4,636 na threshold ng upper middle income economies. Kaya ang Pilipinas ngayon ay kabilang na sa mga bansa na upper middle income economy. Oh, pero yung significance nun, may intindihan kaya nung pangkaraniwang manggagawa. Lalo na, sabi ko nga sa'yo, yung nando sa mga depressed area. Na napakarami ng mga kababayan natin dyan. Sa mga tuwid, yung equitable distribution nung sinasabi nung GNI na yan, Opo. mukhang hindi nagkakaroon. Opo. Mukhang hindi nagkakaroon ng katuparan
kung ibabatay mo doon sa kanilang actual na kalagayan. Okay. Sana man lang kung halimbawa yan ay totoong nakikita natin yung kaganapan yan. Opo. Ibig sabihin, halos ang bawat isang Pilipino talagang kumikita ng 24,000 pesos per month. Aba. Oho. Kapag yun ay hindi totoo sa pakiwari natin, sabi ko nga sa'yo, walang iniwan sa ampaw, maganda lang siyang tinitingnan. Oho. Kaya tama, yung disproportionate gains Oo. ang nangyari. Ang tumaas ang pera, yung nandun sa 2%. Oho. Malaking-malaki nga siya talaga eh. Halimbawa, yung national income, kaya lang yung pinuntahan nung benepisyo Ayun, ng income. oo. Iilan lang. Yung distribution, disproportionate yun ang eh. problema. Kaya nga sabi ko sa'yo, yung 10 mayayaman, yung 95% ng income nasa kanila. Oho. Yung 5% na Doon lang sa natitira ilan, no? ay yun ang pinaghati-hati ng 90% naman. Oo. Kasi 10 eh. Yes po. Oo. 10 lang sila, ibig sabihin, yung 90%, Oho. 5% lang ang pinaghati-hatian. Very disproportionate eh. Nako. So, ibig sabihin nito, Sen, maganda nga itong balita sa pandinig, pero para sa mga karaniwang Pilipino, ay Parang hindi natutupad. walang masyadong epekto. Parang hindi niya nararamdaman. Wala talagang Oo, epekto. pagkatapos, tsaka mo biglang iisipin ngayon, ganun pala. Oo. Eh, ba't napakalaki ng utang natin? Opo. Diba? At magdadagdag pa pala tayo, anak. Hindi siya reflective dun sa performance ng ating economy. Oho. Kung tawagin nga nila ngayon ang ating condition ngayon, Jen, Nelson, ay nasa condition ng stagflation. Ano ibig sabihin? Stagflation na, oo. Ibig sabihin stagnant ang ating economy. Stagflation. Yung inflation naman napakataas. O, ang epekto nito, walang makitang trabaho. Kaya napakataas naman ng unemployment rate. Opo. Ngayon, hindi magkakaroon ngayon ng para siyang inconsistent dun sa kanilang pagtaya na nandito na tayo sa ganitong level. Opo. Di ba? Parang hindi nakikita yung katuparan. Yung pangako nung pagkakaroon, 4% lang ang ating itinaas Oho. sa ating GDP. GDP. Pagkatapos itong nakarang first quarter, 2.8. Naku. Ibig sabihin, pababa, hindi natin masusustain. Halimbawa, yan, baka kung sabihin mo ng totoo yan, baka mga ilang panahon lang, baka bumagsak ka uli sa Ayun, totoo po yan. lower middle income na kung saan tayo galing. Nako. Kasi nga, hindi sustainable eh. Eh, nabanggit niyo po yung utang sa ito. Naglabas na pala ng report kayo ng Bureau of Treasury. Sa report po ng Bureau of Treasury, as of May 2026, ang utang na raw po natin ngayon ay 18.55 trillion. Ano ha? Yung ratio din ang importante, yung Opo. debt to GDP ratio. Ibig sabihin, yung 18.55, Opo. i-divide mo sa ating GDP, kung magkano ang GDP natin. Teka lang ha. Wala, So wala. halimbawa, kung 18 trillion, 18.55 trillion, i-divide mo sa, kung halimbawa, ilan yung GDP natin? 20 trillion ba o paano? Subukan mo nga i-divide yung 1855 divided by 20. Sa'yo, Nelson, ano ha? Trillion na kasi pinag-uusapan, hindi ko na kaya to eh. Point lang naman eh. Point, oo. 18.55 divided by, para makuha yung ratio. Hindi, rine-report naman yan, hanapin na lang natin. Ayan. Siguro, GDP. abot-abot na sa 64-65%. Habang hinahanap po Nelson, ituloy ko lang ito, Sen. No? Ito daw po 18.55 trillion pesos ay katumbas daw po ito ng 0.41% o 76.11 billion pesos na pagtaas po mula sa naitalang 18.47 trillion noon pong April ayon po sa Bureau of Treasury. Ilang At, percent ang itinaas? 0.41%.
Sen, ano ha? Ang pagtaas daw po dahil sa pangangailangan ng pamahalaan na tustusan ang pangangailangan pong pinansyal ng bansa sa gitna po ng sagyalot, sa gitna ng silangan. At sa kabila niyan, medyo lumakas naman daw pong halaga ng piso laban sa dolyar at iba pang dayuhang salapi para mapigilan daw po ang mas malaking pagtaas ng ating utang. Ayon po sa Bureau, 67.37% ang kabuuan ng utang natin mula sa lokal, yun ang domestic debt. 32.63% naman ang atin pong foreign debt. Ano ha? Ang lokal na utang o mga obligasyong pinansyal sa mga nagpapautang sa loob daw po ng bansa ay umaabot na raw po sa 12.50 trillion pesos na nagpapakita po ng 0.65% o 80.12 billion pesos na pagtaas mula po sa katapusan ng Abril. Wala ako naintindihan sa binanggit mo, Jen. Ganun ho ba? Kasi ang naiintindihan ko rito, pag ikaw ay pangkaraniwan na negosyante ka, Jen. Opo. Si Nelson, negosyante ito eh. Pag ikaw ay nangutang sa bangko o sa mang financial institution dahil sa kailangan mo sa negosyo, Opo. meron kang meron kang project study eh. Siyempre po, Alam mo automatic po na yan. ito kaya ka nangutang kapag ito ay naidagdag mo sa kapital mo, Sa iyong puhunan, opo. pagkakakitaan mo to, makakabayad ka na ng utang, kikita ka pa. Opo. Yun ang layunin ng lahat ng negosyo. Ang ating bansa din, ituring nating isang Isang malaking negosyo. isang malaking negosyo. Opo. Dahil although ang sa atin, ang pagkakaiba lang, imbes na sabihin natin siyang negosyo, isang mandato Opo. na kailangan nating pangalagaan ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya gagawa tayo ng paraan. Palakihin natin ang pangkabuhayan nasyonal, di ba? Opo. Kapag kailangan nating mangutang tayo. Pero yung ating mga economic managers, tinitingnan nila yung capacity natin. Ng pag-opo. At kinakailangan yung inutang natin ngayon na yon ay maipupundar natin ang isang bagay, magpapalaki sa kabuhayan. So pag mas malaki ang kabuhayan, mas malaki tayo, malaki ang buwis, mababayaran natin kaagad itong ating inutang. ating mga pagkakautang. Pero kapag wala tayong bayad na tayo ng bayad, at hindi naman papalaki ng papalaki, parang negosyo din yan, Nelson eh. Oho. Pagdating ng araw, malulugi ka na. Hindi mo na kaya kasi utang ka na ng utang. Mababaon ka sa utang. Kasi Yan, dapat simple, yung opo. inutang mo, mabayaran mo kagad. Opo. Para sa ganun. Kasi yung interest nito, magbabayad ka pa eh. Oho. Ganun sana yung... ang nangyari kasi sa mga kamukha ng nangyari sa buhay natin, parte ng ating mga inutang dyan napunta pa sa mga kawatan, katiwalian. Yun ang mas masakit na magiging kalagayan ng isang bansa. Sen, ang latest na data na nirelease ng Bureau of Treasury, ang ating national debt to GDP ratio ay 65.2 Ay, naku, yun ang sinasabi sa ko. first quarter ng 2026. Kasi yung Pa lang, threshold dyan, Opo. ito yung statutory standard dyan. Dapat hindi ka lumalampas sa 60%. Yun ang ratio. Aha. Kung lumampas ka na sa 65, 0.2. yung pagbabayad pa lang yan delikado na yan Kasi makikita mo dyan, kung todo lumalaki yung utang mo, kung alimbawa yung budget mo, magkano bang budget natin sa susunod? Ngayon nata, Opo. 6.7 trillion. 6.7, opo. Oo. Yung 2027, ako, mas malaki yan. Palagay ko yung 30% yan automatic appropriation dahil pambayad mo yun Yes po. Sa mga tuwid, ang natitira na lamang dyan, halos higit sa kalahati na ng paano ka pa ngayon makakapagbigay Aha. ng maigting na serbisyo sa mamamayan kung yung automatic na pagbabayad ng utang, doon napupunta lahat ang kinita natin. Oho. Pambayad Parang lang. negosyo talaga Kapag Opo. marami kang utang, magseset ka ng portion nung kinita mo para mabayaran mo yon. Opo. So yung stockholders mo, Jen, kung ikaw ang manager, kung ikaw Nako. ang presidente, magagalit sa'yo Tsak yun. Sasabihin niya sa'yo, Ano ba naman to? Nelson, palitan natin si Jen. Oho. Ang bunga kala ko naman, yung kapital natin, kikita tayo para sa ganun, magde-declare siya ng
bang kikinikita natin. Opo, dividendo. Yeah. Oo. Wala man lang tayo. wala man Magmula lang. nung itayo natin ang kumpanya natin, 10 taon nang nakararaan, isang dividendo wala siyang naibigay sa atin. Magkano? Magko-complain yung stockholders. Ang gusto magdagdag Sa pa tayo ating ng bansa, kapital. sino yung Opo. stockholders? Yung mamamayang Pilipino. Mamamayan. Oo. Sino ang manager? Akala ko ba itong ating mga ganito di ba nangako sila na ganito? Oo. Meron naman sila talagang karapatan na umasa. Opo. Sapagkat kaya nga kayo nilagay dyan Parang manager, Jen. Opo. Si Jen ay graduate na nga nito ng Columbia University sa New York. At saka may ito sa sa Expert talaga. sa Wharton. Oo. Akalain mong economics graduate ka pa ng Wharton. Ba? Pagkatapos Bagsak. papunta-punta ka pa sa Harvard University Business School. Nagpa-picture lang pala doon, ano? So, talaga natin si Jen. Siya yung natin. Mahusay eh. Mahusay daw. Credential, Siguradong ang ating kikitain dito monthly siguro baka nagdi-declare ng dividendo ito. Oo. Siyempre umaasa yun. Nangapital sa'yo Totoo po. Oh. Wala Nung makita nila yung balance sheet mo dyan, papalugi ang kumpanya Aha. Ang gagawin mo? Kasi ang trend talagang paakyat eh. Kasi by the end of 2025, 63.2. Tinan mo yung akyat 63.2, biglang talo ng 65.2. Kaya nga, consistency yung gano'n. Kaya sinasabi ko nga, i-maintain nga natin yun Opo. Yung 60, huwag kang lalayo doon. Oo. Yun ang statutory threshold. Oo. Ay ibinasi yun sa karanasan ng maraming bansa. Kasi pag hindi natin na-address ito, baka isang araw din, Opo. pagkagising mo, wala nang gusto magpautang sa atin. Ayun, ang masakit na katotohanan, Sen. Opo. Yan ang mahirap. Oo. Pagkatapos, titingnan mo uli yung nota mo. Akala ko ba nasa upper middle income na tayo? Oo nga, hindi So, mag-reconcile. yan ang sinasabi natin. Hindi siya nagkakaroon ng katuparan. Para maging mahalaga yan, dapat tanungin natin ang mamamayan kung nararamdaman nila yung pagpasok natin doon sa kondisyon na yan na mas mataas na kung ikukumpara sa standard ng mga bansa. Opo. Kung hindi naman ang standard niya, yung basket na pamalengke niya Kung ikaw ay inanantahanan, may dala-dala kang basket. Opo. Sabi niya 5 years ago, dahil yung basket niya matibay Opo. Yantok 5 years ago kanya, Oo. 100 piso lang puno na ito At ang Bakit bigat- ngayon bigat. 500 pesos na kalahati pa lang? Nako. Doon mo susukatin yun Oo. Doon mo susukatin yun. Hindi doon sa dahil na, napunta na tayo, congratulate yourselves. Hindi po, kinakailangan makita sana Opo. sa kalagayan ng ating mamamayan yung katuparan ng pangako ng pagtaas ng ating economic level. Kaya pala maging si Secretary Arsenio Balisacan ng DepEd, no? So, sabi niya, medyo malaki talaga disparity, no? Oo. Hindi sa, bagamat maganda yung pinapakitang figura, parang half-hearted din sa sabihing accomplishment yung report na yan, no? Kasi nga, pagka tinanong yung mga mamamayan, di ba? Dapat kasi mararamdaman mo yan kung talagang maganda. Yun. Kasi Oo. i-divide mo sa sa population may bagong panganak isang buwan pa lang. May 24,000 na 'yon ang kinikita, Jen. Malamang 24,000 ang utang nun. Kung isusuma mo sa laki ng utang. So baligtarin natin, yung 18 trillion, i-divide mo sa sa population natin. 110 million na ata tayo ngayon, ano? Pagkatapos, at saka mo ngayon i-discount doon sa GNI per capita. Yun ang realistic. Alisin mo muna yung kanyang utang. Nako. Anyway, saglit lamang po, ha? Higop po na tayo ng pampa-relax. Magbabalik pa po, ha? Baka sabihin nila, Jen, masaya na kayo pinag-uusapan namin, tapos hindi naman kami babatiin. Nako, unang-una na po, binabati natin ang mga tagalian po sa Roma, Italia, ang Filipino community. Kasabay daw po ng wedding anniversary sina Brother Dylan Ramos, ang atin pong tagapangasiwa doon at ang kanyang butihing may bahay, Sister VG Ramos. Mula po yan sa
Rome, Italy Local Congregation. Hindi ba sa Vatican? Happy wedding anniversary po. Ayan. Kadalan Ramos at Ate VG Ramos. Ayan. Ang Enrique Balahadja naman ay bumabati sa mga nasa Mambur Raw, Kuya Willie De Luna at Ate Connie, Enrique Balahadja, Mindoro Occidental yan. Janine, opo. Capital ng Mindoro Occidental ba ang Mamburao? Mamburao, opo. Ho. Sa Mamburao alam naman, mo, San Jose. hindi, ano Ang lang yun. capital? Hindi, City yun. City lang yun. no? City. Pero ang, Okay, okay. kasi ang Mamburao, Kasi may airport sa San Jose. Yung Mamburao ang Kapitolyo. Ayun. yan. Kaya ko naman alam, nandun ang Kawili de Luna. Lagi Yeah, nakatutok okay. sa atin. Kawili, salamat po dyan. At nandyan ata ang taniman din po ng sibuyas. Oo. Yung parte ng Mamburao na yan. Tsaka dyan maganda yung nakita ko yung irrigation. Ang ganda. Ganun po. Ayun. Pakapala. Ingit ako nung makita ko yung irrigation. Oo. Paano? Pupunta ako ng Mamburao sa gusto kong bumilis. Sumakay yun ng aeroplano. Ang aeroplano pala, pupunta na San Jose. Oh, at the airport. Ngayon, pag bumaba ka ng airport, tatlong oras bago makarating ng Mas Mamburao. malayo po yun. Ayaw ko sumakay ng Roro kasi. Sandali lang yan. Lalo akong Ayun. lalong Oras na tumagal. tayo dyan eh. Yes. Nako. Oh, happy birthday muna kay Quintin ng Kalmay, Dagupan City. Aha. Quintin. Yan. Sabi naman ng Anong Quintin? Quintin? Quintin. Ano naman yung... Quintin. Baka ba lalaki ito? Ay, Kasi babae? ano ito, Hindi, babae ito. gagagaling kasi ng Amerika. Hindi, Kaya, sana ano talaga alam mo totoo. naman, pag Hindi Queen talaga. Queen. Kasi babae, Queen. Tapos, Oh, hindi mo sinabi. Akala ko naman Akala ko si Mang Quintin, Ayan. Sabi naman ng Ray Manyo, Jen, salamat ng marami ha. Nagiging relax kami sa mga usapan ninyo ngayon. dapat lang mag-relax kayo, ha? Tama po Hindi yan. mo usapan pagka Biyernes naman tungkulin naman natin. Like kayo, kahit like. paano yung Light paligayahin issue natin. tayo. Oo. Hindi yung parang Walang- puro dinidiscuss natin nakapagsisikip ng dibdib. Walang mabigat na Hindi issue. maganda yun eh. Oo. At Di ba? binabati ko rin ang aking mga teacher nung high school, Jen, sa panguna ni Ma'am, sino nung ito? Kalimutan ko. Asawa ng Ernie Soratos, tama, Ka Shirley. tama. Ayun. Ka Shirley Soratos. Tumatanda na tayo. Ma'am Shirley. Oo. At ang Opo. Tatay Erning. Tatay Erning Soratos, Nakita-kita kami kanina. Aba. Pati na yung mga teacher ko na sina Ma'am Jenny Basa Corpus at Milagros Mataas naman ang mga Solyeste. grado mo dyan. Ay, very good po tayo nung tayo nag-aaral. Paborito daw po ni Mami Shirley si Nelson. Favorite student. May nagbanggit sa akin, pasangawa ka lang. Ay, hindi. Oo. Ayan, Nelson at Jens and Dante, pakibati naman po, Mrs. ko, ay Alice at ang dalawang anak ko, Han, Ray, Ruel, Dagayday, ng pamayanan ng Halili Kondo. Ayan, salamat po ng marami sa inyo. Ganon din po. Aba, si Birang manood sa atin Hindi, ito, yun, Nelson. magpasalamat ka rin doon sa nagbibigay ng biko. Ayun. Hindi ba? Ayaw po niya magpapakita mabanggit pangalan eh. Baka daw dagsain Bakit magkasama po ng loob?
Baka naman magkasama pa na lang pag binagit natin sila. Ayaw magpabanggit na pangalan. Ayun, meron pa nagkwento, pagka 18 trillion, sabi niya, Opo. i-divide mo sa 117 million na population, Yung utang, bawat isang tao pala, May utang na. 100, ano yun? 53,000. Isip-isipin mo yan kanina. Per person yan, ha? Opo. 153 divided by 12. Aha. Ilan yun? 153,000. Opo, 150,000. Yearly kasi yan eh. Opo. Oh. Sa loob ng labing... Divided by 12. Monthly. Dominasyon. Oo. Alam mo na 150,000. Oho. Divided by 153,000 divided by 12. 12 buwan eh. Oo. Oh, ilan? Ayun. 12. 12,000. 700. Oh, 12,000 alisin mo sa 24. Yung 24 kasi yung per capita mo kanina eh. O tanggalin mo yung utang niya na 12. 12,000 na lang ang natira. Opo. O di hirap ng buhay niya, di ba? Hindi kasi kayo nakasanayan yun eh. Opo. Ay, nako. Hindi pa tayo Natawa yung cameraman natin eh. Sanay na sanay din ito. Opo. Kami tatanungin dyan. No? Sabi ni Kuya Ian Tayong ng Cubao, nako, napakaswerte po namin. Meron tayong isang Senador Marcoleta, ano ha? Nanonood po kami mga taga Cubao at advance happy 95th anniversary po sa aming lokal. God bless po. Napakalayo sa atin ng lokal na yan, Jen, ano? Ay, opo, lokal ng Cubao. Oo. Malapit na pala kanilang ika-95th anniversary. Binabati po kayo ng Kuya Ian Tayong. May Ayan. na-inspire ka agad, Sen, na gayahin ang inyong pagtatanim eh. Sino? Ilalagay ko yan sa 120 hectares ko. Ay, Ba? malaki yan. Gagawin 100. namin ni ka Eli Valerio at manugang kong si Cedric Paltao Ba? at kay Ray Herrera. Maganda yan kasi Kay Ray Herrera. kung todo lumalaki yung ano mo, yung espasyo Yung mo, lupa, oh. tataas ang productivity kasi yung input mo, diyan mo na ilalagak lahat. Hindi ang pinakamahirap sa atin kaya kung minsan dinidescribe natin ang farming, subsistence agriculture tayo eh. Opo. Kasi ang liliit eh. Ang liliit, hindi makuhang i-produce nung tao dahil nga sa taas ng cost. So, lahat sila magsasuffer. Kamukha ng sinasabi mo kanina, example mo, makaproduce ka lang ng 30. Tuwan-tuwa na kayo. Tuwa ka na. Eh, yung isa, 25. May nakapag-produce na 60, lalong tuwa-tuwa. Pero kapag kaya sinuma mo, maliit din eh. Pero pagka malaking tipak pinagsama-sama, Yes. at doon mo ngayon ibinuhos lahat yung Opo, attention mo, yung productivity ang pinag-uusapan. malaki. Kikita ang farmer. Ganon dapat ang farming eh. Kaya palagi nating ina-advocate, sana maging cluster ang farming. Ayun, opo. Pipili ka na lang ng lugar. Huwag mo nang ikalat sa buong Pilipinas. Kalat-kalat, pati pataba, pati Opo. irrigation. Ang dami mong nagagasta. Totoo. Pero kung mamimili ka yung compact siya, lugar, ano ba, Central Plain of Luzon. Opo. Dito sa ano ito, Luzon, ano? Mamili ka na lang sa 7 probinsya ng Central Central Luzon. Oho. Palagay mo 5, no? Sa Oho. 7. Pagdating naman sa yung hindi masyadong maulan, yung Western Visayas, Opo. Iloilo at saka Capiz halimbawa, ano? Pagdating sa Mindanao, Davao at saka isa pa. Ayan, oh. So, Yung Cotabato naka-cluster ngayon. Naka-cluster. Oho. Ngayon, pagka kinuwenta mo, ito palang mga probinsyang ito ay sapat na para yung pagkain ng Pilipino ay masuplayan. Ayun. Oho. So, di ba? Nakapokus ngayon. Oo. Yung konting magagasta mo sa mga production inputs, focus na focus, hindi kalat-kalat. Oho. Eh, ang problema sa atin, Sen, isang magsasaka lang, birang-bira may isang hektaryang lupain eh. Kasi Minsan, nga, opo. ganito kasi yan eh. Diba? Minsan inconsistent yung land reform eh. Ayun, oho. Ang Pilipino kasi, sabi nila, is romanticizing. Kasi iba talaga yung may palaging nandun sa ano niya, sa kanyang psyche, sa kanyang composition, kaisipan, opo. Meron siyang titulo eh. Opo. Yung titulo na yun, dahil sa napaka-importante, Oho. nilalagay niya doon sa una niya yan. Ay, nako talaga naman, oho. Pagkatapos niyayakap-yakap niya yung una na yan. Titulo Ganun ang ng lupa. pagdakilan niya doon sa ownership. Pero kapag tiningnan mo ang realidad, kung paano mo siya bubungkalin, paano mo mabubuhay ang pamilya mo,
medyo makikita mo yung hirap eh. Yung maliit lang. Pero kasi, pag opo. galimbawa sila nagsama-sama, Oho. bawa sa isang lugar, na pagkayarian nila na pwedeng pagsamasamahin na, yung magkakalapit-lapit, Opo, oho. doon lang nila makikita yung biyaya ng economy of scale, yung tinatawag na efficiency. Oho. Kasi mapapataas mo yung common production. Pag pinaghati-hati mo yung mataas na production, dinivide mo proportionally doon sa kanilang pag-aari, mas malaki din. Ayun, oho. Doon lang tayo tatama. Doon lang mapapaangat talaga. Yun ang basis eh. Yun ang principle din. Kaya dapat yung magsasaka, sila mismo magkakasama. Ang problema kasi iba-iba din, no? O, tingnan Tanim mo. na isang dito, tanim iba, ibang tanim. iba-iba pang schedule. Opo. Tingnan mo ang indication ngayon. Gaano nakatanda ang isang magsasaka ngayon? Oho. Sabi nila 58. Masyadong matanda na yon. Aha. Bilang isang magsasaka. Alam mo naman ang magsasaka, ang hirap nga. Sabi ko, difficult, Opo. dirty, dangerous. Wala nang gustong wala nang gustong sumulong doon, lumusong doon, di ba? Opo. Ay, naku. Oh, tama sabi niya. Tama po. Dito kami sa bahagi ng Davao. Ang Nanay Tess, nakatutok din po. Nanay Tess Ochoa. Ay, salamat po ng marami, Nanay Tess, ha? At sana po ay... Tanong mo kung ano yung tinatanim. Tanong mo Teka lang, muna. Batiin muna natin. Ang nagbe-birthday ngayon sa Taiwan. Ha? Aba, oo. Ayan. Si Julio Cesar Santiago at Kuya Junel David. Ayan, nanonood sila palagi sa atin. Ayan. Diyan din sa Taiwan, maganda rin ang support ng gobyerno sa mga farmer. Aha. Magaganda. Aba, dyan mo makikita yung building, sa taas ng building, may nakatanim na palay. Oo, oo. Oo. Abay, totoo ka, oh. Kasi alam mo yung, kung maliit lang ang bansa nila, Opo. hindi may kukumpara sa tayo. Ang ating lawak ng kalupaan natin ay 300,000 square kilometers. Oho. Yung tinatamnan natin diyan 3 million hectares. Okay, opo. Okay, so dapat pero yung 3 million hectares na yun din, hindi naman lahat irrigated eh. Ay, totoo po, oho. O, yung iba, kamukha ng, sino ba yung nakatingala sa langit? Ikaw, di ba? Yun. Nag-aabang. Ang maraming bahagi niyan, sa langit pa rin nakatuon. Oho. So, pag ang langit ay hindi nagbukas ng ulan, Nako. ay, Kawawa buhay naman nila. Oho. Pagka hindi mo na-experience yan, Sen, hindi mo maintindihan eh. Nung na-experience ko yan ng personal, Oo. doon ko naintindihan, ganito palang sitwasyon. nung naintindihan mo, hindi ka na nagsaka eh. Hindi na, Ayaw na. ayoko na bumalik. Iwanan na. Pero Iwanan na. ako kahit pa paano, talagang gusto ko pa rin bumalik. Una, para makapag-contribute ka sa pagpupundar ng pagkain. Pangalawa, dahil interest ko naman talaga yan eh. Opo. At sana sa ginagawa ko ngayon na dumating ang milagro na nagkaroon talaga ng suporta sa mga farmers. Opo. Gayahin yung pinaggagawa natin. Ang dami pa kasing lupa doon sa tabi-tabi namin. Eh. Oo, malawak pa pala, no? Bagay, sinabi ni Karen, gano'ng kalaki yung hektarya 120 hectares. 120 hectares? Abay, napakaraki ng mapupuro niya. Produkto Maganda na niya. yun. Alam mo, pagka ganun nakalaki, kape. Yun, opo. Napaka-in-demand Kailangan yan. lang pumunta siya sa Vietnam Opo. para sa ganun magtanong siya doon. O paano ang Kung pagpapalago? paano ngayon diyan nakikinabang ang Vietnam ngayon. Isipin mo sa hirap ng ASEAN ngayon dahil nga sa krisis sa langis Oho. ang Vietnam kaya niya pang mag-grow ng 7% eh. Ba, matindi talaga. Tayo no? hindi natin malaman. Ang average sa ASEAN is 3%. 3% lang, oh. Ngayon, last quarter, 2.8. At ang sabi nila, bababa pa dyan. Nako, grabe, no? So, paano ngayon yan? Samantalang ang sinabi nila sa akin, nung bago ako mag-graduate sa House of Representatives, Oo. nung kami ay nakikinig sa briefing nung aming tinatawag na CPBRD. Opo. Ito yung Congressional, Congressional Budget and Research Department, something like Opo. that. Para ma-address natin ang kahirapan ng bansa natin, merong proposition doon, kailangan 4 na sunod-sunod na 10% Ganun ang growth po. natin.
Sunod-sunod hindi yung merong pagitan. Sunod-sunod na taon. Oo. Oho. Ganun ang kanilang projection. Kung magagawa lang natin na halimbawa 2026 10%, Opo. 27, 28, 29, parehong 10%. Baka yun na yung kaganapan nung sinasabi nating yung talagang aktual na upper middle income. Totoo. Pero kung 2.8 plus 2.5, baka hindi rin natin masustain. Kaya pala tama yung sinasabi na ang agrikultura natin ay halos tatlong dekadang napabayaan talaga, Sen. Baka hindi lang. Baka hindi lang. Baka hindi lang, opo. Kasi tingnan mo na lang ang bigas natin. Opo. Dahil nga sa taas ng mga farm inputs, kapag bumili ang gobyerno, naintindihan ko naman pag bumili ka sa farmer natin at kailangan ka naman talagang bumili, Oho. kailangan maabot mo yung kanyang production cost Oho. So, ang production cost niya halimbawa 20 pesos per kilo. Yun ang production cost niya. Bilhin mo siya 21 o 22 para kumita Para siya. may kita po. Oho. Pag binili mo 11, Lugi. ito yung nangyari yun. Nag-iiyakan yung mga farmer sa Florida Blanca. Oho. Sabi ko, wala po akong pambili. NFA hindi na bumibili dahil nga pambuffer na lang sila. Para na lang sa Pero magtataka kayo, kalamidad. Sen, bakit po ang Vietnam, in 10 years, parang 10 years lang, mahigit pa mga konti, nakastablish sila, at ngayon, nag-export pa ang Vietnam. So, sabihin, parang beyond expectation pa yung nangyari sa kanila. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Alam mo, Sen, nung pumunta ako dyan, nakita ko ang isang pagkakaiba Oho. Ginandahan nila yung irigasyon. So patubig At saka- talaga, At saka patubig. digital na sila, Jen. Ganun Baka ba? akala mo oh. Sa kabila ng medyo napag-iwanan natin na malayo yun, Sen, dati. Hindi lamang yun. Ginyera siya ng Amerika. Tayo ba Nagigera pa sila, tayo nasa maunlad na bansa na tayo, di ba? Yes. Oo. At iniwanang Ang durog. tagal nilang naglabanan kasi merong North Vietnam, merong Yeah, South yan, iba pa Vietnam. yan, iba pa po Hanggang yun. sa ma-unify nila. Oho. So, dumaan din sila sa katakot-takot na pagsubok bilang isang bansa dyan. At Na kay- dalawang bansa, pinag-isa nila. Opo. Ngayon, At kayo, nilagpasan na pala tayo. Ang ano na lang ata ngayon sa atin, Cambodia ba? O... pero halos 5% na lang ang layo natin. Ay, nako. Anyway, magandang hapon po. Pakibati naman po ang anak na si Lenny Rose Handulong. Nagdiriwang po ng kanyang kaarawan ngayon. Greetings coming from Mama Nene ng Pulo, lokal ng Pulo. Sabi Commercial. naman po ng Ray Manyo, ano ha? May pala po tayong pahabol. Saglit lamang ha. Binabati rin po ang birthday girl ng field auditing, Vienna Venice Tindoy. Happy birthday po sa inyo. Meron pa rin Vency Pahilmagan, Mark Raimundo. Salamat po. Ayan, may pahabol ka pa ng tanong na son bago tayo magtapos. Sayang naman, ano? Meron pa tayong 5 minuto. Parang kulang na tayo sa oras Hindi, ihabol natin. Ihabol natin. Sa Ihabol bagay, natin. marami kasing nagtatanong nito sa akin, Sen, yung mga dati kong kasamang mga reporter. Biglang ewan ko, ba't ako hinahanap Bigla ngayon, ka naalala. Si Maan Makapagal, yan, nag-text. Si Mariby Robles, nag-text din. Ba? At may importante silang katanungan na gusto nila ay sagutin ninyo. Siguro, importante ding malaman ito ng mga kababayan natin, Sen. Ito po ay tungkol dito sa... Wala tayong oras na son. mahalaga yan, mahalaga. Opo, mahalaga po ito. Next week na sana. Wala tayong oras. Wala ba tayong oras? Wala na tayong Paalam na tayo. Hindi. Ito, tanong ka na. Yung minimum wage, itataas daw po sa 780. Ay, naprubahan na. Oo. Ano? Ano yan? Across the board yan? Opo. Ay, hindi, Sa minimum wage. Ang balita ko, NCR lang, Nelson, 85 pesos. NCR, Metro Manila, NCR National na po. Capital Region. Kanya-kanya In-announce po kasing region yan Hindi, sabi ng iba, paano naman yung mga maliliit na negosyante? Kung sa Hindi, bagay, ang realidad naman kasi, iba naman kasi ang cost structure sa iba't ibang mga rehiyon. Di ba? Sa iba-iba kasi iba kasi binibili lahat. Sa iba naman, nahihingi mo lang yung kamatis, yung ganyan. So kailangan dun sa condition ng region. Opo. Kaya may mga regional board sila, di ba?
So yan. Pero ay 85 pesos, 2 trans daw yan, Son, sa announcement ni Sector no isang araw. Isang 60 plus another 15 ata. Ba't nila tinatanong dito sa programa natin? Dapat itanong yan sa Department of Labor. Dole sila nag-approve. Kamali siguro ng text. Alam ba itatanong? Wala. Okay, salamat pa. Pasensya na kayo sa iba pa natin mga texter, no ha? Hindi na po namin maisa-isa. Ayun, ang nag-text po lang, Kuya Yuan, launching po ng Agri-Kita Contract Farming at Agri-Puhunan, Pantawid Puhunan Program. Yan ang sinasabi ko kanina sa'yo. Ay, ito po pala yun. Napakasipag niya na yung aming pinag-usapan talagang natupad niya lahat eh. Ako yung nagkulang kasi hindi ako makapunta doon sa mga launching eh. Opo. Lalo na yung sa Isabela, talagang nakita ko yung napakarami niyang na-organize yun. Nako. Tapos sa Tarlac, hindi rin na makapunta. Happy birthday daw, Norwin Mendoza Roma from Daddy, Mami, Mama, Papa, Tito, Tita. Yan. Isa. Ayan, nagpahabol ng mga taga-Mamburao. Sabi ng Kawili de Luna dyan. May tuna dyan, tuna. Ayan, bukod sa tuna, Tuna. Napakasikip din ng dibdib namin kasi ang laki ng utang ng mga magsasaka dito. Akala ko pa naman kumikita na po yung mga magsasaka. Sen, marami pong salamat sa inyo. Masayang Biyernes po. Lalo naman tayo magpasalamat sa mga paparami na taga-subaybay natin. Sana po kahit papaano nagkakaroon po kayo ng konting kaalaman sa mga dinidiscuss naming mga iba't ibang bagay. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Ayan, at sana ay masarap ang kanilang hapunan. Masaya din po kayo sabay-sabay na kumakain. Ito na po ang ating pala